Nakatakdang magpatupad ang Department of Agriculture ng suggested retail price para sa local rice sa mga susunod na linggo. Pinag-aaralan din ang ahensya na magtakda ng maximum suggested retail price para sa liempo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Imported rice ang karaniwang binibili ni Baby. Siyempre, lalo na pag marami kang pinapakain, ang isang kilo kulang sa amin eh. Bumibili ako ng Thailand rice, saka yung masarap na bigas, sinahalo ko siya. May 50 pesos per kilo na price cap para sa imported na bigas, pero ayon sa Department of Agriculture, may mga hindi nakakasunod tulad sa Mega Q-Mart sa mga nakalipas na araw. Pero na mag-inspeksyon kanina ang Department of Agriculture, Food Terminal Incorporated at Department of Trade and Industry, 100% compliant ang mga nagtitinda roon. May mga stock pa kasi yung iba, kaya siguro hindi makapagbaba ng presyo. Okay sa amin ang price cap, basta kumikita kami kahit konti, okay na rin sa amin para mabilis yung dispose ng bigas. Sa susunod na linggo, magsisimula ng mag-issue ng notice of violation ang mga otoridad. Kung mapatunayang may panlalamang, may kaakibat itong parusa. Sa mga susunod na linggo, ayon sa Department of Agriculture, maglalagay na ng suggested retail price sa presyo ng local rice sa halagang 53 pesos kada kilo. Pero sa ngayon, umaabot pa hanggang 58 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Yung pong 53 ay nakipag-usap na po tayo with the industry dito. Kasama na rin po yung ating mga farmers, no? Yun po talaga yung nire-recommend nila. It's a suggested retail price. So, pwede pa rin po na magbenta na mas mataas. Depende po kung magkano po talaga yung kuha nila. But definitely po, sabi ko nga, matatanong po sila kung bakit po hindi sila makasunod dun sa suggested retail price. Pero sabi ng nakausap naming retailer, mahirap ibenta sa 53 pesos kada kilo ang local rice. Mataas kasi ang presyo ng palay na ginigiling para maging bigas. Baka po pwedeng magdagdag ng kahit 2 pesos lang, kahit hanggang 55, baka kayanin po. Ang liempo naman nananatiling mahal sa mga pamilihan kahit mababa ang farm gate price nito. Sa monitoring ng DA, 420 pesos ang pangkaraniwang presyo ng liempo sa Metro Manila, pero umaabot sa 480 pesos sa ibang pwesto. Kaya inaaral ng DA na magtakda rin ng maximum suggested retail price. Ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG umaasa na maipatupad ang maximum SRP sa halip na ipagpatuloy ang umiiral na minimum access volume o yung pagtatakda ng bilang ng karning baboy na maaaring i-import sa mas mababang taripa. May hirapan ng hog raisers, pakikinabang importers. Ito na nga yung nangyari. Yun ang iniiwasan natin sana na wag nang mag-MAP plus. Ituloy na lang yung price cap para makinabang lahat sa murang presyo ng farm gate. Sobra-sobra na yung tubo. Sa gitna ito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na mula sa mahigit 50,000 metric tons, itaas sa 204,210 metric tons ang minimum access volume para sa karning baboy. Isa sa mga tinukoy na dahilan sa utos ang patuloy na pagkalat ng African swine fever na nagpababa sa inventory ng baboy sa bansa na nagresulta sa kakulangan ng supply at patuloy na pagtaas ng presyo nito. Dapat ding matiyak na patas ang allocation ng mai-import na karne para sa mga Processor at Food Terminal Incorporated o Kadiwa ng Pangulo Program. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.